Morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa lahat po ng empowered consumers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ito na naman po tayo sa another edition ng ECAP. Yan, empowered consumers. 'Di ba? Alam niyo naman tawag dito every Thursday. Yan, lumalabas po kami. Minsan nasa technical training, minsan nasa training tayo. Yan. Ngayon naman, ECAP naman po tayo. Ayan, good morning. Yun, marami nang bumabati sa atin. Yan. Bilis agad ah. Bilis ng takbo ng ano natin, ng comment section natin. Gulat ako kasi biglang dumami ang ating mga viewers. Okay? Okay, so ECAP po tayo ngayon, Empowered Consumers Achievement Program. Yan. So, ano po ba yung sir, ECAP? Yan. Halos magkahawig po siya nung NECO, pero may mga differences siya. Yan. So, napaka-importante po yan na pag-uusapan natin. Pero before ako mag-proceed, syempre babati po muna ako sa mga ating mga masugid na manunood sa atin sa mga programa natin dito sa Easy Talks. Lalong-lalo na po yung mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Yan. So, yan, may nakikita ako pero hindi ko po mabasa. Okay, may nakikita ako pero hindi ko mabasa. Anyways, yan mga tawag dito mga consumers po. Yan, good morning po watching from Singapore. Yan. So nakikita ko po yung mga bansa pero sobrang bilis kasi ng usad ng mga comment natin sa comment section. So ipagpaumanhin nyo po pag hindi ko mahabol yung mga pangalan nyo ha. At pag hindi ko kayo nabati, wag po kayong magtatampo. Okay, kasi sobrang dami po ng ating taga-subaybay sa programa natin. Oh, ito, hello, sabi niya po from Australia po. Yan, si Lily. Yan, ganda ng pangalan, Lily of the Valley. Yun, meron pang galing sa Calamba, Laguna, napakalayo po. Napakalayo po ng Calamba. Watching from Kuwait, si Johnny Bernardine. Okay, kala ko nanibago ako doon sa nabasa ko. Uy, si Ma'am Judith Cabral. Oo, ang iniiwasan ng karamihan. Si Ma'am Judith, lalong-lalo na po pagkatapusan at kinsena. Umaabot po ang mga Judith. Iniiwasan na po si Ma'am Judith. Yun. So mga mga consumers natin all over the world, maganda po i-mention nyo na po yung mga downlines nyo, kagrupo nyo na gustong makapanood po o matuto. Okay? Paano maging successful sa ating business. Yan. Tapos pusuan nyo po, i-share nyo na po. Okay, share nyo sa mga timelines nyo para mas marami pong makapakinig ng ating training today. Yun. So si Joel Lagumbay nakikita ko at si Annie Mapa. Okay, pa-shoutout daw from Taiwan. May galing pa ng Taiwan ha. Taiwan, may Zamboanga, si Bugay, si Marian. Yun, ang bilis po talaga si Elena Albesa watching from Dubai. Oh, yun, ang dami. Actually, ang dami kong nakikita rito watching from United Arab Emirates at saka sa Middle East. Ito pa. Good morning po, Sir Bong, watching from Italy. I'm watching from Qatar, in Qatar. Mary Ann, the peeling. Yun. So, yan. Sige, mention lang po. Oh, ang ating leader sa Iloilo po, si Merlit Rapiz ay nanonood po sa atin. Watching from Iloilo. Hello there sa Iloilo, Madam Merlit. Okay. So, paabot nga po. Nagpapaabot lang. Paabot nga po ng inumin ko. Kasi uhaw po ako. Yan, kasi ako'y giniginaw po dito sa kinaroroonan ko ngayon sa aking bagong setup. Yan, malamig po. Giniginaw po ako, nakatakapat po ako sa aircon. Painom lang po mga guys. Yun, ang sarap uminom ng malamig na tubig sa malamig na panahon. Wow, ang dami naman nito. Watching from Baguio City. Bakit ganon? Vince Rayton watching from Pangasinan. Yun. So, yun. Si Sir Edwin nanonood sa atin ngayon. Edwin Sendanya, hello po tayo dyan. Opening po ng Opening po ng branch natin sa Las Piñas today.
Yan, nandyan po sila Sir Edwin Sendanya, nandyan sila Sir Adrian Del Rosario, probably nandyan din sila Coach John Guy at si Doc Butch Villena. Yan, kasi magbubukas po ang bagong opisina natin sa branch natin sa Las Piñas. Yun. Isipin nyo ha, pandemya, nagbabukas po tayo ng isang opisina. Okay, si Cecilia Ginice, bong aspirin, yung aspirin mo po, madam, ay parang gamot. Uy, ang ganda naman nito, si Roslyn Mabatan. Ay, ang bilis talaga, sobra. Biglang dumami yung watcher natin. Oh, so binabati ko rin po yung yung tawag dito, yung ko training specialist ko si at ang international specialist si training specialist si Sir Christian Enrile, nanonood po siya ngayon. Okay, binabati ko po siya. Nagpapabati po siya. Yan. Okay, so lahat po ng tawag dito ng probably mga training specialist natin ngayon ay nanonood. Yan. So in a few minutes po, okay, prepare lang ng konti ay mag-uumpisa tayo habang kayo po ay nag-share sa mga tawag dito sa mga kagrupo nyo, yung mga gusto nyo, lalo na po yung mga bago sa nasali sa empowered consumerism. Maganda po mapakinggan nila kasi ganun po ka-importante na tawag dito nakakapakinig kayo ng mga trainings na ganito kasi it's really hard to become successful sa isang bagay na hindi mo alam ang gagawin mo. Yan. So, probably, pwede na tayong mag-umpisa kasi marami-rami na tayo. Almost 5,000 na po tayo. Yan. Oy, binabati ko rin po yung mga nasa sa Europe na ating mga kaibigan is right now nakasama natin sa live natin ngayon. Okay? So, ang dami from iba-ibang tawag dito, lupalop ng mundo, hindi lang po Pilipinas. Ang dami kong nakikita yung iba, hindi ko na alam kung lugar ba talaga. Oh, may Camotes sa Cebu pa. That's in Camotes Island, probably. Camotes, Cebu. Camotes Island. Yun. So, probably, pwede na tayong mag-start. Yan, tapos mamaya tayo magkwentuhan. Yan, sa mga hindi ko po na-mention, kung may time pa po ako later on after ng tawag dito presentation ko, baka pwede ko pang maihabol yung mga pangalan nyo sa mga gustong magpa-shout out, sisigawan ko talaga kayo. And joke lang po yun, joke lang po ha. Hello team, sabi niya, hello team, may watching from Qatar. Ang bilis po talaga, I'm sorry, sobrang bilis, ang daming pumapasok ng mga messages. Yun, si Christian Yagong daw, watching from Davao City. Okay. So probably ready ng bawat isa, hawak nyo ang mga ball pens nyo, mga papers nyo. It's nice na meron kayo dyan sa harap nyo kasi pag may mga ideas kayong narinig, pwede nyo i-jot down kasi magagamit nyo yan. Probably not right now, pero as your habang lumalaki yung grupo nyo, kakailanganin nyo yan. Yan. So start na po tayo direct sa ating tawag dito sa yun, sa ating presentation. Ito po, Empowered Consumers Achievement Program. Okay, ito po yung topic natin. Gaano po ba ka-importante ito, sir? Yan, okay. Una, yan yung tanong ko actually nung first time kong sumali sa mga gantong mga negosyo. Diba? Gaano ba ka-importante ang mga gantong trainings? Gaya ng sabi ko sa inyo, mahirap pong maging successful o mahirap gawin ang isang bagay na hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, karamihan po sa mga babanggitin ko ngayon, ano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga dapat mong iwasan sa gandong business para ikaw ay maging successful. Yan. So, first off, bakit ayaw lumipat? Okay.
Alam niyo naman po 'pag naka-live tayo, eh, meron tayo talagang glitches o mga technical problems, 'yan. Sorry for that. 'Yan. I'm sorry, naka-mute. Medyo may technical problem dito sa kinaroroonan ko po. Inaayos lang po namin, guys, ha. Medyo konting ano, pasensya po. 'Yan. 'Yan. Pero dito lumilipat. 'Yan. Okay, start po tayo. 'Yan. So, importance of training. 'Yan. Gaano ba kaimportante ang training para sa atin? Okay, training is the backbone in building your network. Yun. Yan, nakikita niyo po ba yung slide ko? Ayan, medyo nadi-delay lang po ha. Nakikita ko kasi sa sa monitor ko medyo nadi-delay yan. Importance ng training, gaano ba gaano kaimportante ang training? Training is the backbone in building your network. Ibig sabihin, gaano ba kaimportante yung backbone? So, ilalagay ko muna kayo doon sa position na gaano kaimportante ang backbone ng isang tao. Alam niyo naman yung backbone, di ba? Okay, kung parang lumalabas, parang spinal cord ba yan? Parang ganon. Okay, naalala ko po kasi yung father namin. Okay, nung siya po ay nagkaroon ng sakit, naalala ko kasi ako po yung kadalasan po nakasama niya sa hospital. Okay, hindi ko maatanggal sa isipan ko yung binabanggit po ng doktor na lagi kong naririnig. Sabi niya, napaka-importante po na alagaan natin yung backbone natin kasi anything na may makitang spot diyan, pwedeng ikamatay. Yan, pwedeng ikamatay ng tao. So hindi pwedeng magkaroon makitaan ng spot. So dito sa atin sa training, okay? Pag meron kang sakit sa backbone, that means anytime pwedeng mag-crumble, mamatay yung grupo mo. Yan. Kaya ganun ka-importante may mga trainings tayo. Kaya lalo na po sa mga bago, pag sinabi po ng mga sponsors nyo, mga uplines nyo na pag may sinabing training, you have to drop everything. Ibig sabihin, bibigyan mo ng prioridad yung mga trainings kasi dito ka talaga matututo. Lahat ng agam-agam mo, yung mga duda mo, dito talaga masasagot. Okay? Kasi ako naniniwala ako, I'm also a distributor. Ibig sabihin, nung nag-umpisa rin ako sa gantong negosyo, naranasan ko po yan, na kahit member na po ako, kahit na part na po ako ng business, there are doubts na tumatakbo sa isipan natin. Kakayanin ko ba to? Di ba, yayaman ba talaga ako rito? Di ba? Yun yung mga duda. Yan. So, dito, pag sa kaka-attend ko ng training, unti-unting nawala po yun, unti-unting naglaho. Binibigyan ka ngayon ng confidence mo sa sarili mo. Kaya ganun ka-importante na uma-attend tayo ng training. So, minsan yung iba, ilang beses uma-attend, di ba? Yung iba, tinatamad na. Lalo pag sinasabi ng upline, umattend ka ng ECAP, NECO, yan na naman. Lagi nilang sinabi, yan na naman. Na-attendan ko na yan. Di ba? Parang ganon. Eh kung kanta nga, di ba? Narinig mo na, inuulit-ulit mo ang question. Pag inuulit-ulit mo ba yung kanta, pinapakinggan mo, nagbabago ba buhay mo, yumayaman ka. Eh samantalang ito, ikakabago ng buhay mo, ikakayaman mo. Bakit ayaw mong ulit-ulitin pakinggan? Yan. Ako nga, di ba? Kung bagay, ilang taon ko na ginagawa to, di dapat ako na yung nagsawa. O yung iba nga hindi pa nakapakinig ng 5 times ng gantong tawag dito topic, nagsasawa na. Eh ako, ilang taon ko nang ginagawa. Yan, hindi pa rin ako nagsasawa. Kasi sa akin, sabi nga, learning is a non-stop process. Ibig sabihin, araw-araw meron tayong bagong natututunan. Yan. Ako nga, as a speaker, habang nagsasalita ako, minsan may mga bagong ideas, may bagong pumapasok na ideas na pag na-touch ko yung isang topic, may bagong pumapasok na ideas na ngayon ko lang na naisip na, oo nga pala, no, ganyan, ganon. Yan. So, ganun ka-importante nakakapakinig ng mga trainings katulad nito. Okay? Next. Training helps you build your self-confidence. Yan. Di ba, ang isang mahirap sa paggawa ng negosyo natin, minsan, ang hirap kumausap ng mga prospect natin, lalo na pag yung mga prospect mo hindi mo kakilala, as in stranger, yung tinatawag, totally stranger sila. Yan. Kasi dito sa business na to, mostly na mai-encounter mo talaga na sasali sa'yo, mga strangers eh. Minsan kung sino pa yung mga kakilala mo, kaibigan mo, kasama mo sa bahay, kasama mo sa trabaho, sila pa yung hindi naniniwala sa'yo. So, karamihan, katulad ko, if you will ask me, karamihan ng mga direct downlines o yung mga na-recruit ko mismo, karamihan doon sa naniwala, hindi ko kakilala.
'di ba? Mga strangers lang nakilala ko sa convenience store, nakilala ko sa mall, nakilala ko sa airport, pero yung mga matagal mo nang kakilala, kababata mo pa, pag shineran mo ng gantong business, sila yung unang magdududa sa iyo. Yan. Ngayon, ang magiging problema mo doon, syempre, bababa yung moral mo. Para mabigyan ka ng self-confidence, i-build mo ngayon yung self-confidence mo. Paano mo nabibuild yun? Because of the trainings. Yan yung mga napapakinggan nyo sa amin. Lalo itong sinasabi ko, because itong sinasabi ko ngayon, napaka-importante, kasi ito po yung na-experience ko while doing the business. Kasi nag-start ako sa business na to, sa mga hindi po nakakaalam, 1997 po. Yan, nung nag-start po ako sa business na to, sa network marketing. So, ibig sabihin, ang dami kong na-experience okay, sa journey ko sa network marketing. Yun po yung sinishare ko ngayon. Yan. Mahalaga po yun kasi sabi nila, the best is, yung ano daw, yung experience mo ang the best teacher. Yan. Okay? Next. Ayan, katulad netong picture, if you could take a look at the picture, yung nasa left side po, yan, left side picture kasi dalawa yan. Yung sa kanan, no, walang kwenta yan. Okay? Si Hawk, yung confidence ni Hawk. Anyway, yung sa left picture po, nakikita niyo sa foundation. Ibig sabihin, yung foundation, pag makikita mo sa building, if you've seen paano sila mag-build ng building, ng bahay, na normally tumatagal sila sa foundation, di ba? They make it sure na katulad netong yung head office natin. Sa head office natin doon sa likod niyan, yung may tinatawag na Go Hotel, dati yan, ano kasi yan, parking space po yan. Ibig sabihin bakanting lote. So, napanood ko po kung paano nila gawin yung building na yan from yung paghukay nila until pagpatayo ng mga poste. So habang pinapanood ko, ina-analyze ko. Sabi ko, ba't ang tagal netong pagtayo ng mga poste niya, yung paghukay niya? Kasi yung soil, pinag-aaralan din nila. Pag humukay sila, pinag-aaralan nila yung soil kung gaano katatag tong soil. Kung halimbawa, nagpatayo ba ako ng 50 palapag na building dito, can it withstand? Kaya ba niyang buhatin yung ganun kataas na building. Yan. So doon tumagal and then until such time nung naglalagay na po sila ng poste, ang tagal po talaga yun. So anong point doon? Okay, kasi yun yung foundation ng building. Doon nakasalalay ang tatag, ang tibay ng building. Halimbawa, 'di ba, tinetest pa nga nila yan yung ano yung halo, yung mixing ng cement noon. Kasi para if ever man nagkaroon ng earthquake, 'di ba? Alam ng mga gumawa, mga engineers kung hanggang saan yung tatag nitong building na to. Okay, kung i-shake mo man, kahit i-shake mo siya, kaya pa ring tumayo ng building. Same thing with our network. Yan. Sa network natin, daraan at daraan ka sa pagsubok. Kumbaga sa family, di ba? In a family, there are trials na dumarating. Sa atin, ang family natin, parang ako nga, sinasabi ko, second family ko na yung business natin. Kasi you're friends with a lot of people, di ba? Parang kaibigan mo, kapatid mo na sila. So dito, daraan din kayo sa mga problema, relationship problem, from upline to downline to crossline. Magkakaroon yan ng shaking. Yun nga lang, nakadepende yan, paano kayo ibinwrought up as a group, yung foundation nyo. Ganon kahalaga yung training kasi yun yung magpapatatag sa bawat isa sa atin na kahit anong pagsubok doon sa grupo o sa'yo bilang individual, di ba? Marami kang mararanasan na rejection, frustration, di ba? Mararanasan mo yan all throughout. Walang exempted dito. Yun nga lang, because of your training, yun yung magpapatatag sa'yo. Kaya mo na overcome yung mga rejection, frustration, discouragement. Yan. Ako na-discourage din ako, na-frustrate din ako habang nag-uumpisa ako sa business. But then because I attend a lot of trainings, na-overcome ko yun. That's how important training is. Yan. So hopefully na iintindihin nyo po yung sinasabi ko. Yan, katulad ng mga nababasa ko, nakikita ko na nagta-thumbs up, probably naiintindihan nila yung sinasabi ko. Next, importance of training. Training enables you to develop good learning attitude. Ibig sabihin, talagang matututo ka at marunong kang makinig. Okay? Next, yan, attitude. Yan, pag-usapan natin. Ito napaka-importante ito kasi lagi naming sinasabi, ang success mo actually, 85% of that comes from your attitude and 15% lang noon ang galing sa skills. Okay? Yan, papaliwanag ko rito. Sabi, attitude is more important than skills and attitude is more important than education. Parang ganito. Attitude is more important than skills. Paano nasabi yon? Parang ganito.
gaano ka man kagaling mag-present ng product, mag-present ng platform o ng marketing plan natin. Kung hindi naman magandang attitude mo as a leader, probably hindi ka magtatagal. Or pwede pang mangyari dahil hindi maganda yung tawag dito, o marunong kang mag-present, napakagaling mong mag-present ng mga produkto, ng mga marketing plan, pero tamad ka naman. That means hindi ka humahataw, yan, mas mahaba yung tulog mo kaysa hataw mo. That's a problem, 'di ba? Ano pa? Attitude is more important than education. Yan, parang ganito. Sa mga hindi po nakakaalam ng kwento ko, mga kaibigan, nung pumasok ako sa gantong businessan, sa industriya ng network marketing, dati po akong nagtatrabaho sa Nestle Philippines as a janitor. Hindi po kasi po ako nakarating ng college. Okay? Hindi po ako nakapag-college hanggang high school lang po tinapos ko. Pero hindi ko po 'yun ginawang dahilan para hindi ako maging successful. Yan. So ibig sabihin ganito, sabi ko mas importante ang attitude kasi minsan na yung ibang tao mataas nga ang pinag-aralan, hindi naman marunong makinig kasi iniisip nila mas mataas yung pinag-aralan nila. O katulad nito, minsan may naririnig ako, bakit ko papakinggan yan? Mas mataas yung pinag-aralan ko kaysa sa kanya. Parang ganon, as a individual. Yan. So marami akong naririnig na ganon. Sabi ko, kung doon kasi yung basihan natin sa education, dapat yung mga talaga mga mataas ang pinag-aralan, maganda ang buhay nila. Pero not necessarily general yung lahat to, ha. Baka sabihin nyo general, hindi. Binabalanse lang po natin. Kasi meron din dito mataas ang mga pinag-aralan dito sa empowered consumerism, naging successful. Pero that doesn't mean magiging successful ka lang pag mataas yung pinag-aralan mo. O katulad ko, hindi lang ako, marami. Actually, sinasample ko lang yung yung sa akin, yung self ko, yung sarili ko, na ako'y high school graduate lang, pero hindi ko ginawang dahilan yun para hindi magbago buhay ko. Yung iba kasi, ginagawa nilang dahilan yun. Hanggang dito na talaga ako, ganito lang ang pamilya namin, hindi na magbabago buhay namin, hanggang dito lang kami, which is not true. Bakit? Ang dami nga dyan, ang yayaman, pero tingnan nyo, ano ba yung mga tinapos nila? Depende kasi yan sa tao. Yan. So, doon ko nasasabi, attitude is more important than education. Marami nga dyan, mataas ang pinag-aralan. Di ba? Masama naman ugali. Hindi ko sinasabing lahat. Kaya sabi ko, binabalansi lang natin. Yan. Parang ganito. Alimbawa, ganito naman. Meron tayong distributor leader, si Leo Kaduyak from Tagbilaran, Bohol. Grade 5 lang ang tinapos. Pag nagkikwentuhan kami, I will listen to him. Bakit? Kahit mas mataas yung pinag-aralan ko, at least nakatapos ako ng high school, siya hanggang grade 5 lang. But when he talks, I listen. Why? Kasi sabi ko, hindi magiging successful to kung hindi siya magaling, 'di ba? Walang knowledge. Ibig sabihin, may alam din tong taong to na hindi ko alam. What if pakinggan ko siya, baka yung ibang alam niya, hindi ko rin alam. So kung aalamin ko 'yon, mas lalong madadagdagan yung knowledge ko, mas aangat pa, tama? Marami kasi sa atin ang feeling ng iba, pag mataas ang pinag-aralan, pag nakapagtapos, akala nila sila na yung magaling, akala nila sila lang yung karapatang maging successful. Hindi ko gine-generalize, sabi ko, binabalansi natin. Minsan kasi ang nagiging hindrance sa pagiging successful natin, yung sobrang taas ng pride natin. Yan. Kaya, ang tip ko sa inyo, okay, lunukin nyo yung pride nyo. Huwag nyo lang ngunguyain dahil bubula bibig nyo, sabon po yan, ha? Yan, ganun po ka-importante yan. Next, avoid acne attitude. Ano ba yung avoid acne attitude? Yan, katulad yan. Yung alam ko na yan, alam ko na yan. Tingnan mo yung itsura ng mga nagsasabi, alam ko na yan, alam ko na yan. Di ba? Ako pag sinabing alam ko na yan, pwede kong sabihin na that's the start of your downfall. Kasi pag sinabing alam mo na yan, hindi ka na makikinig, hindi ka na hindi ka na open sa mga bagong ideas. Parang baso, 'di ba? Ang baso pag may lamang tubig, paano mo sasalinan ng tubig kung puno na siya, 'di ba? Parang ganoon, ang gagawin mo, ditanggalin mo yung laman para masalinan ulit siya. Same thing with us. Akala natin punong-puno na tayo ng knowledge. Okay? Paano ka masasalinan ng bagong knowledge kung feeling mo, iniisip mo, alam mo na lahat, alam ko na yan. Yan. Dapat tanggalin natin yung ganong thinking. Okay? Rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know. Hindi ko alam kung nabanggit nyo na to sa buong buhay nyo kasi sa akin,
nung hindi pa ako nagsisimula sa gantong business, lagi kong nasasabi yan, bakit ang mga mayayaman, lalong yung mayaman, bakit ang mga mahihirap, lalo naghihirap? Ganito yan. Ano ba yung reason? Dahil sa kanilang pag-iisip. Magkaiba. Yung mga mayayaman, mayaman na open pa rin sila sa business. Okay? Tingnan nyo, katulad nila, Henry C. Oh, look at Henry C. Si Henry C, napakayaman. Bakit? Oh, isipin mo, ang yaman-yaman na, may mall ka na, di ba? May mall ka na, pinasok mo pa yung banking. O ngayon, nag-mushroom naman yung mga tinatawag na condominium dito. Ano, mapansin nyo rito lang sa Manila, dito lang sa EDSA, imagine this, from endpoint to endpoint, makakita mo kung ilang SMDC pinapatayo. So no wonder itong taong to, natatawag natin pinakamayaman sa Pilipinas. Isipin mo kung mga negosyo niya, halos lahat pinasok niya, 'di ba? May tawag dito, may mall siya, 'di ba? Shopping center, merong supermarket, tapos binasok pa yung realty. And recently pinasok nila yung tinatawag na cement business, yung Big Boss Cement. That's owned by, if you happen to see na yung mga ganong classic, di ba? Maraming klase ng semento. Big Boss Cement is owned by Henry C. So, anong point doon? Kasi itong mga taong to, mayaman na, pero open pa rin yung thinking nila. Pag nag-offer ka ng business na alam nila kahit basta pagkakitaan, kahit na maliit yan, di ba? Yung minsan kala mo maliit, pero malaki yan pag ginawa mong volume. Katulad ng, alam nyo naman, di ba, pumupunta kayo sa mga SM, o ang turon pinatulan ni SM. 'Di ba? Lahat ng SM may turon. Pero nung may nabasa ako, na research ko, ang naibebenta pala nila at least nakaka 200 million worth of turon per year ang buong SM. So ganun po karami. Kaya yung mayaman. So sa atin ganun. Bakit yung mga mahihirap, lalo naghihirap kasi mahirap na nga, di ba? Wala na nga makain, sarado pa isipan, sharean mo ng isang oportunidad, sasabihin nila, kalokohan yan, hindi yan totoo, pagpeperahan ka lang dyan, pyramiding yan, scam yan, lahat na ng negative masasabi nila. O, di ba? Ayan yung differences ngayon ng mayaman sa mahirap. Mayaman, open sa business. Mahirap, di ba? Naghihikakos na nga, sarado pa yung isipan. Yan, sila pa yung maarte, mapili, sa mga mapili sa pagsesharean mo ng isang oportunidad. Nako, ang dami pang katanungan, ang dami pang pagdududa. Yan. Tingnan niyo yung mga itsura ng mga nagdududa tuloy. Okay? Next, learn the business as soon as possible. ECO, ito yung Empowered Consumer Orientation, which is later on at 7 p.m. tonight. Yan, may ECO po tayo dito. Same page na kung saan kayo nanonood, to be conducted by Miss Ping Eday and Mr. Christian Enrile. Yan po yung 7 p.m. natin tonight na ECO presentation. Okay? Tapos may product demo tayo, which is minsan ginagawa usually ni Dr. Manguera, Doc Butch. Yan, NECO, ito naman yung New Empowered Consumer Orientation na usually for the basic, lalo na yung mga bagong sali, bagong join. Okay? ECAP, ito yung ginagawa natin. And then we have the leaders training. Yan, kung minsan kinakonduct namin per group or sa company, katulad this coming Friday, may leaders training tayo to be conducted by, if I'm not mistaken, Sir Jurgen Gonzalez. Yan. Okay? Ano pa? The importance of training. Training helps you to develop 100% belief in the system. Minsan, bakit ka nagdududa? Diba? Bakit mo pinagdududahan yung business? Kasi hindi 100% yung belief mo sa system. Kung talagang effective to, talagang it will be effective sa'yo, o magagawa mo ba ng tama? Kung minsan pinagdududahan mo, kasi nga, hindi ka umaattend ng training na hindi mo alam, minsan yung system na yon effective, pero ang tingin mo lang hindi. Yan. So, ibig sabihin, hindi 100% yung belief mo sa system natin. Okay? Ano pa? Kung mapapansin nyo yung, can I call this a video? Kasi hindi naman siya still. Di ba? Gumagalaw siya. Okay? Dito sa pinapakita ko po, makikita nyo itong lalaking ito. Hanggang matapos po ako, hindi niya mapuputol yung kahoy na yan. Okay? I mean, ano lang ha? Kuminsan kailangan natin i-sharpen yung saw natin. I-sharpen natin yung mind natin. Minsan kasi, may marami kang na-encounter ng mga negative na tao, okay? Sa sobrang negative nila o skeptic nila sa business natin, minsan nakakapurol ng utak natin yun. Yan. So, ibig sabihin, pag ikaw ay napupurol, di ba, medyo nadi-discourage, nahihina ka, anong gagawin mo? So, you have to attend training para manumbalik. Kumbaga nga, ang cellphone, kahit gaano kamahal yung cellphone mo, nalolobat din yan. Tama?
O sabihin natin, iPhone X mo, di ba? How much does it worth? Does it cost? 'Di ba? Magkano ba 'yan? Nasa 70,000, 80,000. Oo, ang mahal-mahal. Pero kailangan mo pa ring i-charge kasi nalolobat. Ganon din sa amin. Even us as trainer, may trainers, dumarating yung time na nalolobat kami. So we charge ourselves. Yan. So ganon din sa inyo. Pag nalolobat ka, masyado ka lang maraming narinig na negative, minsan nga nahahawa ka pa di ba? So anong gagawin mo? Attend trainings, di ba? So sa atin, weekly po dito sa page natin ito, sa Empowered Consumers na page, sa Global, meron po kayong laging mapapakinggang training every week. Yan. So, ibig sabihin, every time ikaw ay nangihina, every week, okay, makinig ka ng training. Okay? So, eto na tayo. Steps tuloy. Sorry, nabubulol na ako. Steps in attaining your dreams. For example, if you could see the picture right now, ayan, ayaw pang lumabas. Yan. If you could see the picture right now, makikita nyo sa yung dreams nyo in the upper right side. Tapos, ikaw itong lower left side. Okay? That is you. So, ibig sabihin, in steps in attaining your dreams, walang shortcut po dito. Ano yung mga steps na kailangan mong gawin? First is good to have a good learning and listening attitude. Yan, ibig sabihin, matuto kang makinig, di ba? Dapat matuto ka. Minsan, yung iba kasi tumatalon na sa mga pangarap without having a good learning and listening attitude. Ayaw makinig. Yan, ayaw makinig sa payo ni Tita Deli. Okay? Makinig kayo sa payo ng probably your sponsor, ng upline mo, ng coach mo, ng mentor mo, the trainers. Yan, isa sa magiging key, susi yan, para maging successful ka is to have a good learning and listening attitude. Next, yan, you have to learn. Ngayon, paano ka matututo ngayon kung ayaw mong makinig? Yan. Kasi, dapat malaman mo lahat ng pasikot-sikot ng business natin. So, alam mo yung ano yung pasikot-sikot. Okay, probably matagal ka na sa ibang aspeto ng buhay mo, sa businessman, employment pan, pero marami doon ang hindi mo magagamit while you do this business. So, you have to learn about our business. Ano ba yung pasikot-sikot? Ano ba yung do's and don'ts ng business natin? So, karamihan dyan malalaman mo, marirealize mo pag ikaw ay nakikinig. Okay? Next, ngayon, pag you have to teach people, paano ka magtuturo ng ibang tao kung wala kang nalaman o wala kang alam, wala kang kaalaman, wala kang idea, wala kang knowledge, wala kang experiences to begin with, di ba? So, lahat ng nangyayari sa inyo sa business, kahit na nag-uumpisa ka pa lang, lahat yan tinatawag, sinasabi ko nga lagi, na-advise ko sa mga lalo bago, i-collate nyo yan. Diba? Habang tumatagal, pagsasama-samahin mo yan, kasi yung mga na-experience mo all throughout, yun yung magdadala sa'yo bakit ka magiging successful. Yan. Ngayon, paano ka magtuturo ngayon? Diba? Lalo na sa mga bagong sali, bagong leaders, pag wala kang natutunan. Okay? Ito yung step ha. Una, ikaw muna makikinig. Susunod, ikaw ay matututo. Pag natuto ka, yung natutunan mo, yung ituturo mo. Paano ka magtuturo kung wala kang natutunan kasi hindi ka nakikinig? Nakita nyo yung steps? Next, duplicate. Yan. Ngayon, pag may tinuturuan ka ngayon, okay, may chances, may possibility na yung tinuturuan mo, siya ang magduduplicate sa'yo. Pag sinabing duplication, yung ginagawa mo, gagawin na rin itong nag-duplicate sa'yo. Yan. So, alam nyo ba, isa sa key para bumilis ang network natin o pagpapalaki ng grupo natin dito sa ginagawa nating business? Duplication. Pag sinabing duplication, imagine this ha, isang malupit na leader mo lang sa kanan, ang mabuild mo, isang malupit sa kaliwa, pag yan parehong ginagawa nila yung ginagawa mo, imagine this, duplicated ka. So, kuminsan kahit wala ka, sila gumagawa ng ginagawa mo, tumatakbo yung negosyo mo. Pero pag ikaw lang kasi, it's hard for you to do the business kung ginagawa mo lang alone. Yung mind, ikaw lang. Tama? Ikaw na nag-iisip, ikaw paggagawa. Pero pag minsan, ikaw yung leader, ikaw yung nag-iisip, papagawa mo dito sa mga leaders mo, mas mabilis yung paglago ng grupo mo. So the key here is duplication. Kailangan humanap ka agad ng isang tao under you from your right sales group at saka sa isa sa sales group. Pag na-duplicate mo yan, nagagawa nila yung ginagawa mo, kasing tibay mo yan, mahirap kang pataubin. Yan. So, duplication ang key doon. Next is delegate. Ano tong delegate? Yung delegate, yung ikaw,
lahat ng ginagawa mo, some of the things na ginagawa mo, idine-delegate mo ngayon doon sa mga tao na nag-duplicate sa'yo. Yan. So, like for example, halimbawa, yung grupo ni Robert de la Viña. O thank you pala doon sa UEI, yan na grupo, sa grupo ni Sir Robert de la Viña na binisita po namin yung hub nila, sa main hub nila dito sa Ortigas. Thank you for welcoming us a while ago. Yan. So, makikita nyo, si Robert de la Viña, pinaka-head nila. So, minsan hindi mo siya nakikita, di ba? Hindi mo siya nakikita sa hub. Pero because duplicated siya, may mga leaders siya sa ilalim. Yung mga naiisip niya na pwedeng gawin, pwedeng pagiging successful sa buong grupo, idine-delegate niya sa leader niya sa baba. Sila naman yung gumagawa sa ilalim. Nagiging chain reaction yan. Habang lumalaki yung grupo, 'di ba? Palaki ng palaki, palawak ng palawak 'yan, dumadami yung leaders, 'di ba? Nagkakaroon ng malaking galamay. Yan. Kaya no wonder yung UEI is one of the largest group dito sa empowered consumerism because meron silang sistema. Pero hindi ko sinasabing yung mga sistema ng grupo nyo hindi effective. Yan. So, pwede nyo ring i-adapt yung mga sistema ng ibang grupo na tingin nyo effective naman. Katulad nitong sinasabi ko sa inyo. Kasi tinatawag na, ito yung steps in attaining your dreams. Minsan kasi sa atin, gusto natin ma-shortcut. Hindi mo alam na karamihan naman ng yumaman, naging successful dito sa business, dumaan sa gantong steps. Okay? Next is multiply. Ngayon, pag na-delegate mo na, 'di ba? Na-delegate mo na yung mga kailangang gawin. That's the time na multiply ngayon, lalong dumadami. Yan. Kaya may nagtatanong sa akin, sir, lalaki pa ba yung grupo ko? Parang medyo tumatagal na ako sa empowered consumerism, malit pa rin. Probably may kailangan kang baguhin. At huwag kang mag-aalala, lalo sa mga bago. Okay, sabi nila, pandemic ngayon, parang malabo naman magpalaki ng grupo. Isus naman, pag nakita mo talagang mas dumami pa nga yung kumikita ng malaki sa empowered consumerism. At huwag kang mag-alala na lalaki pa ang grupo ko. Hindi. Tandaan nyo po ito. Yung mga bading nga, walang matres, dumadami. Yan. So, ibig sabihin, dadami rin yung grupo mo. Yan. Depende lang sa'yo, ano bang activities na ginagawa mo. Yan. Baka kaya hindi dumadami yung grupo mo kasi walang activities, stagnant. 'Di ba? Subdued kayo, walang ginagawa. 'Di ba? Walang kumbaga sa katawan natin, bakit ka nagkakasakit? Wala kang exercise, 'di ba? Lagi ka lang nakahiga, kain, tulog, walang exercise. So magiging tawag dito, magkakasakit ka. Same thing with our group. Pag walang activities, 'di ba? Wala kayong aktibidades sa grupo nyo, nagiging weak hanggang nadadamay lahat. Nadadamay lahat 'yan. Next, network. Pag na-multiply ka, that's the time you will have a big network. Katulad ng malalaking network dito na gaya ng binanggit ko, yung grupo nila, Robert de la Viña, UEI, yung JLIM Project, yan. Yung ano pa bang mga grupo dito napakalaki, yung IPNCI ng Cebu, na napakalaking grupo rin. Ang dami actually. Di ba? O yung buong, yung EC Global, yan, ng kanila Sir Mon Alburo, lumalaki. Different system, pero isang company tayo, different system nung grupo nila, pero lahat yun effective. Yan, baka sabihin mo, bakit dito, iba yung system, lahat naman yun effective. Yan, importante, kasi ganito yan. Minsan, magkakaiba yung journey ng bawat isa sa atin, pero iisa yung patutunguhan. Baka yung isa dito lang dumaan, yung isa dito lang dumaan, pero iisa lang yung finish line nila. Yan. Okay? Ano pa? Okay, income. So pag nagkaroon ka ng malaking grupo, that's the time you have the income na yun yung talagang inaasam-asam mo. Ngayon, pag meron ka ng income na inaasam-asam mo, diyan ngayon darating yung negosyo na yung pangarap na inaasam-asam mo. Kasi paano ka magkakaroon ng pangarap na inaasam-asam mo kung wala kang pambili? Kasi yung nangarap ka ng sasakyan, hindi pwedeng natulog ka pag gising mo may sasakyan na agad sa bahay nyo. Baka masabunutan ko pa yung buhok mo sa ilong. Hindi pwedeng ganon, ha? Ang pangarap po, tinatrabaho. Hindi yan yung inisip mo bukas magkakaroon ka. Lahat yan pinaghihirapan. Makikita natin dito, ang daming successful. Ang nakita nyo lang kuminsan, yung narating nila, pero hindi nyo nakikita ano yung mga pinagdaanan. 'Di ba? Di ba? Yung na-reject sila, yung pinagtawanan sila, yung nilait-lait din sila. Probably, kapatid, kaibigan, yung dinadanas mo ngayon, na yan din yung dinanas ng mga naging successful na hindi mo naman nakita. Kasi ang nakikita mo,
yung mga resulta nila. Yan. Pero pag tinanong mo sila, ano bang ginawa nila? Kung ano yung nararanasan mo, yan yung nararanasan nila, yan din yung ginagawa nila. Okay? Kaya lang, nag-i-stop ka na doon. Akala mo yung nangyayari sa'yo, di ba? Discouragement, frustration, akala mo hindi kasama ng pagiging successful. Kasama po yan. Okay? Kailangan mong pagdaanan para maging successful. Next, why network marketing? Network marketing, the system of moving products from the factory to the consumer through an organization of users, retailers, and network builders, a word-of-mouth approach of selling products directly to the consumer. Distributors are given the commission instead of paying the media for advertising. Parang ganito, if you've encountered this, di ba? Ang sistema palang network marketing, halimbawa, yung sabon sa factory is worth 5 pesos, di ba? Pagdating sa tindahan, suking tindahan, magkano na? Sometimes 30 to 50 pesos. Bakit? Kasi maraming pinagdadaanan yan. Mga agent, area agent, regional agent, lahat yan may mga porsyento. So may mga hati-hati yan. So pumapatong yun sa presyo. Yun yung system ng traditional business. While here in network marketing, di ba, instead of having a lot of agents na yan na kumikita, yung mga nagiging agents yan, dumadaan sa ating mga distributor. So maraming kumikita. Ano pa? Bakit sir? Bakit kung maganda yung company nyo, bakit wala kayong advertisement? Yan, di ba? Magkakaroon ng mga advertisement yan. Di ba? Bakit pa tayo kagastos ng milyon-milyon? Yan, nagkaroon ng advertisement sa TV, sa newspaper, 'di ba? Sa mga website, kung sa atin pa lang, 'di ba, mas mabilis kumalat yung isang tawag dito opportunity kaysa gumamit pa tayo ng mga advertisement na bumabayad o gumagastos ng limpak-limpak na salapi, di sana ibigay na lang yun doon sa mga tao katulad nyo na distributor, mas mabilis pa ang paglawak ng negosyo natin. Ano pa? O bakit hindi kayo gumamit ng artista? O ito bang pagmumukha na to, kulang pa ba? Okay? So ibig sabihin ganito, babayad ka pa ng mga milyon-milyon na artista sa dinabi-dami natin dito, 'di ba? Katulad ng sabi ko, word of mouth approach, yung tayo katulad natin, kultura natin, kayo na nanonood, baka may chismoso sa inyo. Ngayon pa lang pinag-usapan, mamaya nandun na sa Zamboanga, narinig na agad. Ganun kabilis. Kung yun ang system na gagamitin natin sa hard consumerism, di ba? Yung pakikipagchismisan mo sa kapitbahay mo, ang i-chismis mo yung oportunidad, mas mabilis. Okay, anong pa? Network marketing, a referral-based business which allow leveraging in order to have a residual stream of income, selling and building organization without the hassle of putting up the business yourself. Parang ganito. Halimbawa, yung head office natin, na-utilize nyo, pero you're not paying even the electricity, di ba? Yung mga tubig na ginagamit, not even paying the rent, yung rent ng place. So, yung nagbabayad nun sa company, pero na-utilize mo. So, walang hassle. Kasi pag ikaw nagtayo ka ng isang traditional business, tindahan man yan, sari-sari store, problemahin mo yung pwesto, papagawa ka pa, tama? O medyo malaki-laki pa yung negosyo mo, may markup, grocery, tao pa, security guard pa, problemahin mo lahat yun. Lahat yun, ipinrovide na ng company sa atin, di ba? There's a guard who is tawag dito, securing our place, di ba? Hindi nyo nang binabayaran yun. So, walang hassle. So, katulad ng sabi ni Mami Junicia, di ba? Diri sa Palawan Express, why hustle? Di ba? O ganun din. Walang hustle sa atin. I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own effort. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ganito, kasi meron akong isang tao tawag dito, downline na naka 15 accounts under me, tapos pag titignan mo yung DTC niya, wala siyang tao, walang na-invite. Pero magugulat ka kasi sa kanya pa lang bumebenta siya ng mga 30 white light, 30 C24, 30 complete in just a matter of 1 week. Ganun kabilis, ang galing niya magbenta. Nung nakausap ko siya, sabi ko, kasi siguro nasa 65 na yata siya ngayon, 65 years old. Sabi ko, tatay, ang kinaanuhan ko lang, ang winowori ko lang, kasi baka dumating time magkasakit ka, di ba? Wala kang choice kung di magstay sa bahay. Pag hindi mo tinrabaho yan, wala kang kita. Pero pag nag-build ka ng grupo mo, na leverage ka, tama? Nagkasakit ka, hindi man lahat kayo, ng grupo mo sabay-sabay magkakasakit, ginagawa pa rin negosyo. So patuloy yung income mo. Yun yung ibig sabihin na I'd rather earn 1% of 100 people's tawag dito, 100 people's effort than 100% na ikaw lang naman yung gumagalaw. Okay? Next, why network marketing? Yan. Ang explain ko rito yung una lang ha.
Okay, pansinin niyo yung unang level lang. So sa capital investment mo, ang difference niya pag employment, you need to have at least 16 years of tawag dito, educational attainment. 'Di ba? Hindi ka na makakapasok sa isang trabaho kung hindi ka tawag dito nakapagtapos ng pag-aaral. Okay? Hirapan ka, anong trabaho makukuha mo? Compared to traditional business, kung gusto mong kumita ng malaki, you must put up a big capital. O sa network marketing, napaka-minimal ng capital, 'di ba? Tapos one time lifetime yung capital mo pero yung profit mo, 'di ba? Profit ng kuminsan hindi mo inaakala. Bakit kumikita ng milyon yan? Ang liit lang ng puhunan niya. Yun yung difference ng network marketing sa traditional business at saka sa employment. Okay? So hindi ko na po yan na-explain lahat. Pwede nyo naman screenshot yan. Next, did you know that network marketing exists in the United States for over 50 years now? Mahigit 50 years na po ang network marketing. And the first networking company that ever exists in the world is Amway. Ano pa? The MLM business strategy was considered legitimate business in the United States in 1976. Ibig sabihin, legal. Okay? Pag sinabing network marketing, legal. Yan. Okay? Pero dito sa Pilipinas kasi, di ba? Anong trabaho mo? Anong profession mo? Pag sinabi mong, I am a network marketer. Scammer ka, nanloloko ka. Yun ang tingin nila. Pero pag pumunta kayo sa Amerika, punta kayo sa Canada, pag sinatin ano yung career mo, ano ba yung profession mo? Pag sinabi mong network marketer, they will respect you. Yun po yung difference ng magkakaibang bansa. Dito kasi sa atin, iba tingin sa'yo. Okay, next, credibility of network marketing. The wave of the 21st century in 1999 introduced in Ateneo de Manila as part of the curriculum. 3 units po ang subject na yan. Sa Asian Institute of Management offer the special course. University of Illinois, University of Houston teaches MLM. Ibig sabihin, kahit dito sa atin, kurso na po ang MLM. Okay, next, sa module 2 po tayo. Wag nang pong tingnan yung itsura, pangit po yun. What makes Alliance Motion Global the #1 MLM company? Okay, number 1, first, you can apply the law of leverage. Yan, katulad ng sinabi ko sa inyo, di ba? Halimbawa, nandito ka sa Pinas, mamaya gabi na matutulog ka. But then may tao ka sa ibang bansa, di ba? Na araw doon ginagawa yung business. That means even here natutulog ka, umaandar, tumatakbo pala yung negosyo mo, nale-leverage ka. So ibig sabihin kahit dito nagpapahinga ka sa sobrang laki ng grupo mo, ang dami mong tao doing the business, leverage ka. Okay, what else? You can be your own boss. Dito po, wala kayong boss. Sponsor mo, upline mo, di ba? Hindi mo sila boss. Nagkataon lang, sila yung nauna, sila yung naging, tawag dito, channel. Bakit mo nakilala ang empowered consumerism? Painom lang po. Ano pa? Portable business. Paano natin masasabing portable business? Kasi para sa akin, lalo na nung walang pandemya, we used to go out of town. Lahat kami mga training team, di ba? Every Friday, yan. Minsan nasa out of town na kami. Kaya para masasabi kong portable siya kasi ballpen at papel lang dala mo kahit sang lupalop ng Pilipinas, kahit sang lupalop ng mundo, dala mo yung negosyo mo. Bakit? Yun lang naman kailangan mo para mag-present, ballpen and paper. Not unlike pag mayroon kang sari-sari store, halimbawa, taga Cebu ka po, pamamasyal ka ng Manila, walang ibang magbabantay ng sari-sari store mo. Pwede mo bang itupi yun, ibulsa mo lang kasi bibisita ka mo ng Manila? Hindi. Hindi siya portable. Not unlike our business, di ba? Ballpen at papel, may pipresent mo na. Then, this is a family business na kabuong pamilya pwedeng gawin yung negosyo. Next, is it a helping business? Yes, ang dami nang natulungan dito from all walks of life. Diba? Professional man yan, hindi professional, walang tinapos, driver, ang dami. Nakakatulong. Okay, why empowered consumerism? Oh, look at this right now. Okay, so ang makikita nyo dito is awards, citations ng mga company. So itong mga makikita nyo is part lang ng mga award citations na kuha ng company because pag isi-show ko, ipapakita ko po lahat, hindi na po kasya sa isang page. For tawag dito, taon-taon kasi nakakatanggap ng award ng ang company. Hindi lang po yan locally but international award giving bodies po yung nagbibigay diyan. Ano pa? Empowered Consumerism 5th year anniversary at Marikina Sports Arena 2011 po yan. 33,000 distributors attended this event. Ito yung ika-5th year pa lang po ng Empowered Consumerism. And then ika-6th year naman SM MOA Arena, we are the first MLM company that
held our event in SM MOA, which filled the area. Okay? Napuno po yan hanggang sa bleacher section. Punong-puno po yan. Yan. Mapapansin nyo naman, pinakita namin dito yung buong Coliseum. Punong-puno po yan. And then we have the board of directors. This is the three gentlemen who founded the Empowered Consumerism. Our Chief Executive Officer, our visionary president, is in the middle, Dr. Eduardo Cabantog, and our late Chief Finance Officer, the late Engineer Francis Miguel, and we have our Chief Marketing Officer, we have Sir John Aspirin. And then we have the two Vice Presidents, Engineer Georgian Gonzalez, our Vice President for Business Development, and Sir Arnel Limpin, our Vice President for Training and Network Development. And here are my co-training specialists. Yan, Doc Boots, Sir Coach Jan, Adrian Del Rosario, Jason Laino, Miko Imson, Ian Barcenas, Christian Enrile, Perry Tapales, Dr. Manguera, Elmo Bayer, and we have Miss Ping Eday. And then Speakers Bureau, I'm sorry for this kasi medyo tinanggal ko po yung picture a while ago lang kasi may napansin po ako dong tawag dito, member na wala na po sa atin. Yan. So, ito yung Speakers Bureau. And we have our products, tawag dito, mga world-class products. Yan. Hindi ko na babanggitin isa-isa dyan. Napapakinggan nyo naman yan every Monday kay Dr. Manguera. And we have also kay Doc Butch every Friday. Yan, yung mga produkto. Ito rin po yung mga naging dahilan bakit maraming tawag dito, nagkakamali po sa tunay na edad ko. Yan. Yung iba kasi tingin nila sa akin 30. Yan. Okay? Pero actually, I'm turning 48 years old this year, this coming June. Yan. Pero I don't look like 48. Yeah. Ano sikreto mo, sir? Products. Yan. Diba? Yung iba kasi walang belief sa products nila. But then ako, araw-araw talaga, ayan, religiously uminom po ako ng products natin. Lalo na po yung C24/7 dahil may pandemya tayong kinakaharap. You have to boost your immune system. Okay, ano pa? What makes Empowered Consumerism the #1 MLM company? Stability, product movement. Yan, yung tawag dito, yung reorders natin, di ba? Nagiging stable ang company. Kasi sabi nila, yung Empowered Consumerism baka magsara. How can we close kung alam natin na lahat ng produkto natin talagang essential, bukod sa essential, gamit ng tao, gustong gamitin, paborito ng tao, name it. Okay? Mapakape, supplement natin, beauty products. A lot of people is utilizing our products. Okay, ano pa? Reorders. Yan, yung product movement natin nanggagaling sa mga reorders, sa gift certificates, sa implementation ng new product policy. Just yesterday, may nagtanong sa akin. Sabi, sir, yung ano ba yung ng new product policy? Every time may bagong produkto na ilalabas ang company, okay, kailangan bumili ka ng tinatawag naming new product policy package. Yan. So, yan po yung reason bakit nagiging stable ang company natin. And then, we have the safety net. Yan. Yung safety net natin, so we have the maximum of 20 pairs per cycle in a day. And then, stable company heads. Yan. Pag sinabing stable company heads, sarili mismong company, may account po yan. And then, we have the leaders with integrity. Yung hindi sila na-offeran, hindi nabibili, hindi na nadadaan sa under the table para something like that. Yan. Next, system natin, management has over 100 years of combined experience in the MLM industry. Ibig sabihin, pag pinagsama-sama mo from BOD to the Vice President to the training team, yung experiences namin lahat sa network marketing is more than 100 years. Okay? Pag pinagsama-sama mo. Next, BODs do business presentations here in the Philippines and other countries. Ibig sabihin, mismong may-ari, okay, nagpipresent. You could actually hear them talk. Yan. Ano pa? Expansion has over 100 business center offices nationwide. Ito po yung sinasabi naming mga centers o mga BCOs nationwide. Mahigit 100 po yan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and a number abroad. And then, we have, I think, at 10 or 12 branches existing right now in the Philippines. Okay? Pagpunta tayo ng Mindanao, nandyan po ang Zamboanga. We have the Davao and the Jensan. And then, the newly open
Cagayan de Oro branch. So, ibig sabihin, sa Mindanao pa lang may 4 tayong branches. Sa Visayas, we have 2 branches. We have the Cebu and the Iloilo. Dito sa atin, we have the Tugigaraw in Cagayan. We have the Baguio branch. We have the Las Piñas, yung inopen ngayon. Okay, we have the Calao branch. Tapos meron tayo sa Giginto plant natin sa Bulacan. Yan. So, meron din tayo sa Lipa, Batangas. Okay? Next, travel incentives, offer free trips to US, Europe, and other Asian countries. Ito medyo na-hold kasi syempre alam niyo naman medyo restricted ang travels natin ngayon. Hindi lang naman sa Pilipinas, buong mundo ito. Scholarship program, it's tie-up schools offer 25% to 100% discount on tuition fees alone. Okay, so maraming naka-tie up po na schools dito. Then we have the payout system, monthly, weekly, and daily. As I know, empowered consumerism lang po yung stable company na nag-pay out ng daily as of now. Okay? So, that would be it, yung presentation natin. Gaano ba kaimportante ang tawag dito ECAP? Okay, pinakita ko po yung buod, ano ba itong company. Okay, as you could see, yung company natin from the products, okay, from the products to tawag dito to the platform. Okay, gaano ba kaganda yung company natin? Okay? So ito, I would suggest lalo na yung mga bago, okay? For you to have a strong tawag dito, strong group, 'di ba? Para mapatatag mo yung grupo mo lalo sa panahon natin ngayon, 'di ba? Kailangan silang bigyan ng mga trainings, 'di ba? Palalahanan ano ba yung mga ano ba yung difference ng network marketing lalo na ang empowered consumerism when it compares to unemployment. Kasi ako galing po ako sa employment. So gaano ba kaganda na malaman natin ang direction natin. So ito po, ayan may nagsasabi naka-duty siya habang nakikinig siya. Okay? Gaano ba kaganda ang empowered consumerism compared doon sa mga ginagawa ng iba? Okay? So, nakita nyo naman kung gaano kaganda po yung mga produkto ng empowered consumerism. Plus, binanggit ko rin po kung gaano kaganda ang platform natin. Okay, kita nyo naman, world-class products. Tapos, we have the world-class na platform which is pilit na ini-imitate o ginagaya ng mga iba. Yan, oh. Thank you for that. Sabi niya na-refresh. Okay, refresh daw siya sa training. Yan. Yun yung importance doon. Minsan kailangan nating mag-refresh. Tama yung sinabi ni ma'am na nagbanggit doon, di ba? Na kuminsan, sabi ko nga sa inyo, minsan dumarating tayo sa point na nalulobat tayo, baka na-frustrate ka na, nadi-discourage ka na in doing the business, nawalan ka na ng gana. Okay? Yun po ang importance ng training. Parang ito yung charger nyo. You need to charge your cellphone para manumbalik yung energy mo. Yan, lalo na pag marami ka ng mga nai-encounter na, tawag dito, nai-encounter na mga negative or skeptics na mga tao, probably kaibigan mo yan, okay, kaibigan mo yan, or kasamahan mo sa work, kapitbahay mo, o yung iba pa, tawag dito, kamag-anak mo, okay? Bakit po wala tayo sa Sir Christian? Saan natabanggit ko? Wala tayo sa full screen. Yan. Okay? So, hopefully nakatulong po sa karamihan sa atin yung tawag dito, yung presentation ko po. Yan, nagugulat yung iba sabi lang, sir, bakit bilis yung Ganun po talaga, mabilis lang dapat talaga yon. So, tumatagal lang po yan mostly doon sa mga invitation, motivation, inspiration ng mga speaker. So, hopefully na tawag dito, yan. Binabasa ko po yung ibang Okay, kaya tumitingin ako minsan sideways kasi nasa side po yung monitor ko. Yan, watching from duty, sabi ni Ferdinand Buenaventura. Okay, watching from JY Mall, Lahog, while working. Ayan, nasa Cebu siguro siya sa Lahog. Big thanks po, dami learnings. Kahit po trabaho, basta isip, papakinggan. Ayan, that's good. Salma Tabukar, watching from Jeddah. Hi, good morning po, watching from Quezon City. Uy, ang BCO natin ng tawag dito, saan ba to? Sa BCO, sino ba to? Hindi ko makita yung pangalan. Yan, BCO natin sa Cantilan in Surigao del Sur. Si Sir Ariel Cuarteron is listening right now with us. Yan, BCO Cantilan. Yun. Hi, Sir Ariel. Yan.
Jinky Gipolio watching from Hong Kong. Yan, Vener. Ayan, Vener Senya watching from Marinduque, watching from Malbar. Jovi Ingig watching from Singapore. Thanks a lot daw. Hopefully magamit nyo po ha. Kung ano po yung mga napulot nyo this day sa mga tawag dito sa presentation, sa mga hopefully magamit nyo po as you go along doing the business. Okay? So ulitin ko po, tawag dito, ang importance po ng pag-attend po ng trainings is for you to have energy, tawag dito, ma-refresh kayo, di ba? Ma-recharge kayo, lalo na ngayon, ang dami nyo pong nasasagap ng mga negative thinker o mga skeptical na tao na hanggang ngayon hindi nila makita kung ano po yung ganda ng business na ginagawa natin. Hindi nila makita yung tawag dito, yung pwedeng makatulong sa kanila. Minsan pinagtatawanan tayo na hindi nila alam yung pinagtatawanan nila, yun pala yung higit na makakatulong sa kanila para magbago rin ang mga buhay nila. Yan. So yun, minsan hindi nila naiintindihan yon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, minsan kailangan intindihin nyo sila kasi tayo yung nakakaintindi. Gaya ng mga nabanggit ko sa ibang trainings ko po, mga kaibigan, ganito yan. Ang agila kasi, di ba, meron daw siyang 8 times sharper na vision compared sa human eye. So 8 beses pala yung layo ng nakikita ng agila kaysa sa mata ng tao. That means pag pinagtatawanan ka, kasi hindi nila makita yung nakikita mo. 'Di ba? Yung pag sinabi mo dito yayaman ka, magbabago buhay mo, 'di ba? Out from scratch, galing ka sa medyo hindi naman kagandahang buhay, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, pero pag kinikwento natin na hindi naman yun pwedeng maging dahilan para hindi magbago buhay mo, hindi nila maintindihan yon simply because hindi nga nila makita because agila tayo. Yan, mas malawak yung paningin natin, mas mahigit na mas malayo. Kaya pag pinagtawanan ka na nila ngayon, mas lalo kang matuwa kasi nagpapatunay na isa kang agila. Nakikita mo na ngayon yung future mo. Gaano kalaking bahay, gaano kagarang sasakyan, magkano yung monthly income na tatanggapin mo sa empowered consumerism, tawag dito 3 months from now, 5 months from now, 6 months from now, 1 year from now. Di ba? Pag ikinikwento mo yun na alam mo kasi aabot na ganun yung kalagayan mo, estado mo, hindi nila maintindihan yon. Kasi nga, it shows na agila ka, sila probably itik lang. Yan, wala silang ginawa kundi ikikikikikik, ganun lang. So, itik sila. Okay? Yan, Marie Chris Katibayan, thank you, Coach Bong, learning from recharge ulit ako. Today, always keep safe po. Keep safe din po kayong lahat. So, Elizar Marcelo, IB Borata, hi, good morning po, watching from Quezon City. Yun, magkakalapit lang po tayo actually. Okay? O yan, sabi ni Michelle Uzon, never give up, watching from Valenzuela City. Yun. Okay? Habang binabasa ko yung, dami na pala rito. Mahaba. Yes, sobrang ganda, sabi. Nene Castillo, thanks for additional learning sa aming mga aimers. Welcome po. Diosdado, Bayaborda, keep safe po. Thank you, sir. Opo, sir, maraming nanlalait minsan sa mister ko po. Hindi nila tinutulungan yung family ko na may smile stroke na nga yung kasama ko sa bahay, nilalait pa. Oy, our BCO from Ordaneta, Pangasinan, Sir Charlie Espilita is also watching with us today. Good morning, watching from Makati City, si Venya Kasomisyon. Buti na lang, hindi konsumisyon. Okay, Rizel Sinda Barot. Thank you po sa learning, Sir Bong. Okay, welcome. So wag lang kayong magsasawa na makinig sa mga trainings, not only to me, pero lahat po ng training specialists, including our Vice President, Sir Arnel, and Sir Jurgen Gonzalez. Myra Besas, thank you po, Sir Bong, another learning. Anima, sabi niya, never give up. Sabi ni Lilian Nino, that's right. Diosdado, Bayaborda, positive lang po and push. Okay?
Mary Kim po, naka-inspire talaga. Grabe po, sarap hatawin talaga. Ang easy. Okay, Aligain Maricel, good noon po, watching from Kuwait. Empowered consumer. Ninya Aton, go for the dreams, come true. Power, keeps it always po. Yan, binibigyan ko lang po kayo ng pagkakataon ma-shoutout ko ha, para hindi po kayo magtampo. Pero hindi pa rin lahat, mababasa ko po kasi sobrang dami nyo po ha, pasensya po. Okay, so sino pa? Si Gina Palagana, salamat po. So hopefully, okay, guys, again, hopefully nakatulong po sa inyo yung topic today para mas lalong sipagan natin, i-pursue natin yung mga pangarap natin. Don't ever give up po. Yan, ipaglaban nyo po yung mga pangarap nyo. Again, okay, always keep safe, okay? At hayaan nyo akong batiin, baka yung iba hindi ko pa nabati ng Happy New Year. Yan, hindi pa natatapos ang January natin, ha? Okay, ingat po sa lahat. God bless us all. Puso po para sa inyo. Bye, guys. Puso para sa inyo. Yun. Ang galing ni Sandy, pinatay agad. Nagmamadali si Sandy. Pag sabi ko wala agad sa live. Walang iya. Ay, sorry. Naka-live pa pala tayo. Pero hindi na nakita guys. Ay.